Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pangontra. Pero alam mo, ang ganda ha. Ang ibinenta kong pangontra sa inyo ng tatay mo ay ang pinakamabisang pangontra sa lahat. Kaya imposibleng may mangyari sa inyong masama. Kapag napatunayan ko na may kinalaman ng paing na yon at yung tatadamya na gumawa ng lintik na pangontrang yon, mananagot talaga sila. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Kyle, 25 years old. Gustong-gusto ko po ang mga kwentong katatakutan. Kaya palagi po akong nakikinig sa inyong channel. Araw-araw nga ay nakaabang ako sa bagong upload ng mga true-to-life aswang stories na ipinapadala ng mga listeners ninyo. Kaya naman gusto ko na ring ibahagi sa inyo ang isang naiiba at nakakahindik na karanasan tungkol sa aswang. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay ang totoong karanasan ng aking lola Tinay na nanay ng mother ko. Sa edad niyang 89 years old ay malakas pa si Lola Tinay. Naaalala ko sa tuwing sumasapit ang araw ng mga patay. Palagi niyang ikinikwento sa aming mga apo niya ang nakakakilabot na karanasan niya noong 19 years old pa lang siya nang lumipat sila ng tatay niya sa probinsya namin sa Antique. Ang ilalahad kong istorya ay base sa mga ikinuwento ni Lola. Naiiyak pa nga si Lola kapag ginikwento niya ang naging karanasan niya sa amin dahil may mga inosenteng buhay na nawala, lalong-lalo na ang pinakamamahal niyang pinsan. Itay, buo na po bang desisyon nyo na doon tayo titira sa Antique? Oo anak, nakapag-desisyon ako. Mas lalo lang akong nalulungkot kapag naaalala ko ang nanay mo rito. Kaya mas mabuting sa probinsya na tayo tumira para makalimutan natin ang masakit na nangyari dito sa bahay na ito. Alam kong hindi magiging madali pero sa probinsya, makakahanap tayo ng bagong simula. Doon mas tahimik. Hindi ko na kayang manatili rito anak. Ilang linggo pa lang nang mailibing ang nanay ni Lola Tinay noon. Namatay ito dahil sa malubhan nitong sakit sa baga. Sobra raw ikinalungkot yon ng tatay niya na si Lolo Isagani kaya ayaw na nitong tumira sa bahay nila. Lumaki si Lola sa Pandakan. Ang trabaho ng mga magulang niya noon ay ang pagtitinda ng gulay sa palengke. Pero nang magkasakit ang nanay niyang si Lola Rosa, palagi na lang itong nakaratay sa higaan at ang tatay na lang niya ang mag-isang kumakayod para sa pamilya nila. Nang mamatay ang nanay niya, nagdesisyon ang tatay niya na sa probinsya na lang nila sa Antique manirahan at doon na rin niya ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Oh, nandito na tayo Tinay. Makikita mo na rin ang pinsan mong si Laura. Di ba sobrang malapit kayo ng pinsan mong yon kapag nagbabakasyon ka rito sa probinsya? Opo, Itay. Gustong-gusto ko na pong makita ulit si Laura. Alam niyo naman po na para ko na siyang kapatid. Sa mga sulat ko na lang kasi siya nakakausap eh. Pero ngayong dito na tayo, araw-araw ko na siyang makakasama. Pero bago tayo pumunta ng bahay ni Tio Maldumo, may dadaanan muna tayo sa bayan. Ano pong dadaanin natin, Tay? Bibilang kita ng pangontra anak. Pangontra sa aswang. Ano po? Pangontra sa aswang? Ganito yan Tinay. Ngayong dito na tayo titira sa probinsya, kailangan na meron kang pangontra para hindi kalapitan ng aswang. Hindi naman lingid sa iyo anak na may mga kwento rito tungkol sa mga gumagalang aswang. Ako nga meron din akong pangontra. Oh, binatilyo pa lang ako, nasa akin na ito. Bigay pa ito ng lolo mo noong nabubuhay pa siya. Ipinakita raw sa kanya ni Lolo Isagani ang pangontra nito sa aswang. Isa itong maliit na medalyon na hugis triangulo na may nakaukit na disenyo ng kidlat sa gitna. Opo, Itay. Nakita ko na yan. Palagi niyo nga pong daladala yan kahit saan tayo magpunta.
Naalala ko rin po na palagi yung ikinukwento sa akin na may aswang dito sa probinsya. Kaya nga po, kapag nagbabakasyon tayo dito ay hindi tayo nagtatagal. Pero kung may aswang dito, bakit gusto niyong dito tumira? Anak, dito na ako lumaki at nagkaisip. Sanay na ako rito. Basta meron kang suot o daladalawang pangontra, ay hindi ka lalapitan ng aswang. At saka, wala tayong ibang kakilala sa Maynila. Wala na tayong ibang matutuluyan doon. Ang mga kamag-anak naman ng nanay mo ay nasa bukid noon. Andito sa Antique ang mga kamag-anak ko. Kaya mas mainam na dito tayo tumira. Hindi na raw nagtanong pa noon si Lola Tinay sa tatay niya. Tinanggap na lang niya ng buong puso ang kapalaran na doon na sa probinsya sila titira. Naglakad-lakad daw sila ni Lolo Isagani sa bayan. Napansin ni Lola na lumilinga-linga ang tatay niya na parabang may hinahanap. Nang may nakita silang maliit na tindahan, napansin daw ni Lola na napangiti si Lolo Isagani. Ang sabi ng tatay niya, doon daw nakakabili ng iba't ibang pangontra. Pagpasok pa lang daw ni Lola Tinay sa loob ng tindahan ay napukaw na agad ang atensyon niya sa iba't ibang klaseng medalyon na nakasabit sa dingding na nagbigay daw sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na may kabuntot na misteryo at takot. Ang sabi pa ng tatay niya, mga agimat daw yun at anting-anting na binebenta sa tindahang yun. Ang ilan daw sa mga medalyon at anting-anting na yon ay may kakaibang disenyo na hindi pa niya nakikita. Habang tinitingnan nila ang mga yon, napansin nila ang isang panday na abala sa paggawa ng mga medalyon sa isang sulok ng tindahan. Sa tansya raw ni Lola ay nasa 30 anyos lang ang lalaki. Nakasuot ito ng lumang damit pangpanday at abala sa pag-ukit ng mga simbolo sa mga medalyon. Nang makita raw sila nito, itinigil nito ang ginagawa at nilapitan sila. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? May bibilhin kayo? Magandang araw. Pwede bang makausap si Tata Damian? Yung may-ari nitong tindahan. Nako, wala ho siya rito. Pumunta siya ng Maynila dahil dadalawin niya ang iba naming kamag-anak doon. Ako ho pala ang pamangkin niyang si Paeng na inutusan niyang magbantay rito sa tindahan niya. Sa Maynila ba kamo? Sayang naman at hindi kami nagpang-abot. Kailan daw ba ang balik niya? Wala ho siyang sinabi kung kailan. Ang sabi lang niya sa akin ay ako na lang daw muna ang bahala rito sa tindahan niya. Ganun ba? Nakita ko kasi na ginagawa mo rin ang ginagawa ni Tata Damian. Isa ka rin bang panday tulad niya? Abay ho, tinuruan niya po ako sa pagpapanday. Kaya marunong din akong gumawa ng mga agimat, anting-anting at ibang pangontra. Mabuti naman kung ganon. Pagbilhan mo nga ako ng mabisang pangontra sa aswang. Para ito sa anak ko. Gusto kong magkaroon din siya ng pangontra. Siyempre naman ho, meron kaming ibinibentang pangontra laban sa aswang at iba pang masasamang elemento. Saglit lang ho at kukunin ko. Ilang minuto lang at humarap na ulit sa kanila ang lalaki. May hawak itong maliit at kulay itim na kahon at binuksan yon. Narito ho ang pinakamabisang pangontra sa aswang. Nag-iisa na lang ito dahil maraming turista ang bumili nito noong nakaraang araw. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na. Siguradong hindi lalapitan ng kahit anong uri ng aswang ang sino mang magsusuot nito. Nang ipakita raw ng lalaking panday ang sinasabi nitong pangontra, bigla raw natakot si Lola Tinay dahil sa kakaibang itsura ng kwintas na pangontra umano sa aswang. Ang palawit kasi nito ay hugis ng ulo ng kambing. Ang mas nagpatindig ng balahibo ni Lola ay may pangil ang kambing na kulay pula na animoy dugo. Ano yan? Nakakatakot naman po ang itsura niyan. Wala na po bang ibang disenyo? Pasensya na pero wala nang ibang disenyo yan. Ang pangontrang yan ang pinakamabisa sa lahat ng pangontra na ibinibenta ni Tata Damian. Ang hugis ng ulo ng kambing ay simbolo ng proteksyon at lakas.
laban sa mga masasamang nilalang, lalo na ang mga aswang. Ang paggawa niya sa pangontrang yan ay natutunan pa niya sa aming mga ninuno. Hinubog niya yan kasamang matibay na orasyon na mabisang pantaboy sa mga aswang. Anak, huwag ka na masyadong maarte sa disenyo. Ang importante, ang mabili nating pangontra ay talagang mabisa. O sige Paeng, kukunin na yan. Pero itay, hindi po ako komportable dyan eh. Natatakot po ako. Mas matakot ka kapag wala kang proteksyon sa aswang. Kaya huwag mo nag-intindihin ang disenyo ng kwintas na pangontra. Magkano ba yan, Paeng? At babayaran ko na. Hindi na raw binalot ng panday ang pangontrang kwintas at isinabit na iyon sa leeg ni Lola. Nang hawakan daw ni Lola ang palawit na ulo ng kambing, may kakaiba raw siyang naramdaman. Para raw may kuryente na dumapo sa kanyang kamay, isang uri ng enerhiya na hindi niya matukoy kung ano. Itay, parang may nararamdaman akong kakaiba dito sa kwintas na pangontra. Sigurado po ba kayong tama ang binili natin? Huwag ka mag-alala, anak. Naniniwala akong mabisa ang nabili kong pangontra. Dahil si Tata Damian ang gumawa niyan na isang magaling na panday at albularyo. Masasanay ka rin na suot yan. May isa pa raw napansin si Lola ng araw na yun. Nakita niyang hinahabol siya ng tingin ni Paeng habang naglalakad sila ng tatay niya palayo. Kakaiba raw ang titig ng lalaki na para siyang hinuhubaran. Parang ang tingin nito ay may halong pananabik, kaya't hindi niya maiwasang magduda. Ang mga mata raw ni Paeng ay matalim kung makatitig na tila sinusundan siya sa bawat hakbang na ginagawa niya. Isusumbong daw sana niya kay Lolo Isagani ang paghabol ng tingin sa kanya ni Paeng, pero hinayaan na lang niya. Pagdating nila sa bahay ng kanyang tiyo Maldo, agad siyang sinalubong ng pinsan niyang si Laura. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Halos ayaw ng araw nitong bumitiw sa pagkakayakap kay Lola. Pinsan, kumusta ka na? Namiss kita. Naku, mas lalo kang gumanda. Miss na miss din kita, pinsan. Anong maganda ka dyan? Eh, ikaw nga itong idol ko pagdating sa kagandahan eh. Alam mo namang wala akong laban sa'yo. Ikaw nga itong palaging kinukuhang reyna kapag piyesta dito. Naku, tigilan mo ako sa mga bola mo, pinsan. At baka maniwala na ako niya na. Oy, tara na sa loob. Nagluto si inay ng gatang laing. Pero teka, sandali. Pinsan, ano yung kwintas na nasa lieg mo? Ah, ito ba? Pangontra ito sa aswang. Binili ni Itay sa bayan. Kakaiba naman yan, pinsan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pangontra. Pero alam mo, ang ganda ha. Meron din akong pangontra na palaging nakalagay sa bulsa ng saya ko. Pero itong isang to, ang ganda ng disenyo. Ha? Maganda. Anong maganda dyan, pinsan? Ay nakakatakot nga yan. Tingnan mo oh. Ulo ng kambing tapos may pangil pa. Kung ako nga lang ang masusunod, hindi ko ito isusuot. Kaya lang baka magalit si tatay kapag hindi ko ito isinuot. Bulag ka ba, pinsan? Hindi mo ba nakikita na maganda at kakaiba nga ang disenyo ng pangontra mo sa aswang? Yung akin nga ito oh. Tingnan mo. Ang simple-simple ng disenyo. Pero yang sa'yo, ang ganda. At ang sarap tingnan. Gulat na gulat daw si Lola Tinay sa reaksyon ng pinsan niyang si Laura. Gustong-gusto raw ng pinsan niya ang disenyo ng suot niyang pangontra. Kung si Lola ay ayaw na ayaw ang disenyo ng kwintas na pangontra, ang pinsan naman niya ay bilib na bilib sa disenyong yun ng ulo ng kambing. Noong araw na yon, hindi maalis-alis ang tingin ng pinsan niya sa suot niyang pangontra. Nang sumapit nga raw ang gabi, hinirampa ng pinsan niya ang kwintas at isinuot yun. Nang sumunod na araw, yayayain daw sana ni Lola Tinay ang pinsan niyang si Laura para mamasyal, ngunit... Laura! Nasaan kaya ang babaeng yun? Tay? Tay? Nakita niyo po ba si Laura? Si Laura? Hindi anak.
Kanina pa nga hinahanap ng tiyak Magdamo eh. Kasi utusan daw na pumunta sa palengke. Sabi ko nga, sasabihan kita na samahan mo na ang pinsan mo. Saan naman kaya po nagpunta si Pinsan? Yayayain po sana siyang mamasyal kami. Aba ang sabi naman ni Tio Maldo mo, baka may pinuntahan lang siya sa labas. Pero itay, kilala ko po si Laura. Kapag magkasama kami, hindi siya basta-basta umaalis. Ayaw nga niyang humiwalay sa akin kagabi at magkatabi pa kami sa pagtulog. Saan naman kaya pupunta ang batang yon? O sige, sasabihan na lang kita kapag nakita ko na si Laura. Hindi raw maintindihan ni Lola Tinay ang sarili niya noong araw na yun. Para raw ang bigat ng dibdib niya. Kinakabahan daw siya. Lumipas ang maghapon pero hindi pa rin bumabalik sa bahay ang pinsan niya. Kinabahan na rin daw ang Tio Maldo at Tia Magda niya dahil hindi naman daw ugali ng pinsan niya na umalis nang hindi nagpapaalam. Ang sabi ng Tia Magda niya, huli nitong nakita ang pinsan niya na nagwawalis sa bakuran. Nagtataka nga raw ito nang makitang hindi tinapos ng pinsan niya ang ginagawa at bigla na lang umalis. Nabahala na rin daw sila ng tatay niya. Kaya sinabi nila sa tiyo at tiya niya na hanapin na ang pinsan niyang si Laura. Kung kani-kanino raw sila nagtanong. Nakausap din nila ang iba nilang kamag-anak na taga roon at nakaabot na rin sila sa kabilang baryo. Pero wala raw nakakita kay Laura. Dahil ilang araw na rin nang mawala ang pinsan niya, inireport na rin daw nila ang nangyari sa mga otoridad. Sobrang nag-aalala na raw noon ang Tio Maldo at Tia Magda niya. Baka raw kung anong masama na ang nangyari sa pinsan niya. Tay, wala pa rin po bang balita ang mga kapulisan kay Laura? Magdadalawang linggo na po kasi siyang nawawala. Wala pa rin anak. Kinakabahan na nga ako eh. Baka nabiktima na ng aswang ang pinsan mo. Aswang? Pero tay, umaga po lang mawala si Laura. Imposibleng aswang ang may kagagawan sa pagkawala niya. At saka, may dala-dala rin po siyang pangontra, kaya hindi po siya malalapitan ng aswang. Hindi lang sa gabi lumalabas ang aswang, Tinay. Kaya rin ang aswang na makalabas ng umaga dahil tinatago nila ang tunay nilang anyo. Hindi mo sila matutukoy sa araw dahil kaya nilang mag-anyong tao. Subalit, may mga palatandaan pa rin na nagpapakita na hindi sila normal. Meron silang kakaibang aura at may kakaibang amoy na hindi mo maipaliwanag. Pero kung may dalang pangontra ang pinsan mo, hindi siya basta-basta malalapitan ng aswang. Pero sana lang ay malakas ang pangontra ang meron siya. Dahil kung mahina ang pangontra niya, pwede siyang malapitan ng aswang. Sa sinabi ng tatay niya, mahigpit daw na napahawak si Lola sa palawit na pangontra na nakasabit sa leeg niya. Nang hawakan niya raw yun, muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na gumagapang sa buo niyang katawan. Para bang may sariling buhay ang pangontra. Parang may hindi nakikitang puwersa na dumadaloy mula rito at kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang init daw ng enerhiya nito ay parang sinisipsip ang lakas ng katawan ni Lola. Kaya inalis niya ang kanyang kamay na nakahawak sa pangontra. Hindi niya pinansin ang naramdaman niyang yun dahil sa isip niya, baka yun ang kapangyarihan nito para hindi sa lapitan ng aswang. Isang araw, wala raw sa bahay ang Tio Maldo, Tia Magda at si Lolo Isagani. Pumunta ulit ang mga ito sa mga otoridad para magtanong kung may balita na sa pagkawala ng pinsan niya. Nainip daw siya sa loob ng bahay kaya naisipan niyang lumabas. Naalala pa niya ang bilin ng tatay niya na huwag daw niyang huhubarin ang suot niyang pangontra para sa proteksyon niya. Naglalakad-lakad daw siya nang may makasalubong siyang batang lalaki. Sa tansya niya, nasa 7 hanggang 8 taong gulang ang bata. Nakita niyang titig na titig ito sa suot niyang pangontra sa aswang. Bata? Bakit? Nagagandahan ka ba sa suot mong kwintas? Ninitian daw siya ng bata, saka ito tumango. Lumapit daw ang bata sa kanya at hinawakan ang palawit na ulo ng kambing.
napansin ni Lola na hindi naaalis ang pagkakangiti ng bata habang titig na titig pa rin ito sa suot niyang pangontra. Ang sabi ng bata ay gusto raw nitong gawing laruan ng kwintas niya. Pero ang sagot ni Lola ay hindi maaari dahil yun ay isang pangontra at hindi laruan. Maya-maya may boses ang narinig sa likuran. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang nanay ng bata na kanina pa pala ito hinahanap. Hinila ng babae ang braso ng bata palayo sa kanya. Humingi pa nga raw ng paumanhin ng babae sa kanya bago ito umalis kasama ang anak nito nakatingin pa rin sa suot niyang kwintas. Hapon na raw nang nakabalik ang tatay, tiyo at tiya niya. Bagsak ang mga balikat ng mga ito dahil wala pa rin daw balita tungkol sa pinsan niyang si Laura. Naghahapunan na sila ng oras na yon nang may narinig silang babae na umiiyak. Nang lumabas sila ng bahay, nakita ni Lola Tinay na ang umiiyak pala ay yung babae na nanay ng batang tuwang-tuwa kanina sa suot niyang pangontra sa aswang. Halos maglupasay na ito sa lupa sa kakahagulgul. Tinanong daw ni Lolo Isagani sa babae na ang pangalan ay Aling Teresa kung bakit ito umiiyak. Ang sagot nito ay nawawala raw ang anak nitong si Pablo. Huli raw nitong nakita ang anak na naglalaro sa labas ng bahay pero nang malingat daw ito, bigla na lang nawala ang bata. Kinabahan daw noon si Lola dahil pangalawa na yon sa mga nawawala sa lugar nila. Una ang pinsan niya, tapos yung bata naman na anak ng kapitbahay nila. Ano bang nangyayari dito? May nawawala na naman? Wala pang ang resulta sa pagkawala ng pinsan ko. Meron na namang kasunod. Ang nakapagtataka, bigla na lang daw nawala yung bata. Ang sabi ni Teresa, nilapitan ka raw ng anak niya kanina. Tinatanong niya kung lumapit ba ulit ang bata sa iyo. Ganito po kasi yun, Itay. Nainip po ako sa bahay kaya naisip kong lumabas at maglakad-lakad. Nakasalubong ko yung bata. Tuwang-tuwa pa nga po siya dito sa suot kong kwintas na pangontra sa aswang. Tapos, tinawag na siya ng nanay niya. Hindi na po ulit kami nagkita dahil bumalik na po ako sa bahay. Kung gayon, iisa lang ang pinaghihinalaang kung may kagagawan ng pagkawala ng bata. Maaaring kinuha rin ito ng aswang tulad ng pinsang mong si Laura. Sa sinabi ng tatay niya, kinabahan si Lola Tinay. Hindi pa rin maalis sa isip nito na aswang ang may kagagawan ng pagkawala. Nang marinig naman yon ng nanay ng bata, mas lalo itong humagulgol. Wala daw suot o dalang pangontra ang anak niya kaya posible raw na kinuha ito ng aswang. Naalarma na ang buong baryo dahil dalawa na ang nawawala kaya't iniutos ng namumuno roon na huwag na munang lumabas ng bahay ang mga taga roon kung wala namang importanteng gagawin. Mahigpit na ipinagbawal ang paglabas ng mga bata at mga babaeng nagdadalang tao. Kung may importante namang lakad, kailangang magsuot o magdala ng pangontra sa aswang. Nagbilid naman si Lolo Isagani na huwag na munang lalabas ng bahay si Lola Tinay kahit na may pangontra siya. Mas mabuti na raw ang nag-iingat. Isang gabi habang natutulog si Lola, nagkaroon siya ng nakakatakot na bangungot. Nakita niya ang pinsan niyang si Laura sa isang madilim na silid at umiiyak. Inay, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Laura, pinsan! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ilang beses tinanong ni Lola kung bakit umiiyak ang pinsan niya pero hindi raw ito sumasagot. Umiiyak lang ito at nakatingin sa kanya. Laura, sabihin mo sa akin kung anong problema. Paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ka umiiyak? Inay, tulong! Tulungan mo ako! Pakiusap! Lalapitan daw sana ni Lola ang pinsan niya ngunit namilog ang mga mata niya nang bigla lang may lumitaw
na malaking anino sa likod ng pinsan niya at bigla na lang ito hinatak palayo sa kanya. Naglaho raw sa madilim na silid na yon ang pinsan niya at ang malaking anino. Pero kahit hindi na niya nakikita ang mga ito ay dinig na dinig pa rin daw niya ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng pinsan niya hanggang sa magising na lang siya na pawis at naghahabol ng hininga. Diyos ko, malakas talaga ang kutob ko na may nangyaring hindi maganda sa pinsan ko. Nasaan na kaya siya? Hindi kaya tama si Itay na may kumuha nga sa kanya? Ikikwento raw sana niya sa tatay niya ang masamang panaginip niya nang magising siya kinaumagahan. Pero paglabas niya raw sa kwarto, may mga bisita raw sa sala. Nang tanungin ni Lola ang tatay niya, sinabi nito na ang mga bisita nila ay ang pinsan nito at ng tiyo Maldo niya na si Tia Esther, kasama ang anak nito na si Anton. Mas matanda raw ang binata sa kanya ng 3 taon. Nagpunta raw ang mga ito roon para makituloy dahil nagpunta ang asawa ng babae sa Maynila at may importante raw na aasikasuhin. Natatakot daw kasi ito na maiwan sa bahay kasama ang anak kaya nakiusap na doon muna sa bahay tutuloy kahit ilang araw lang habang hindi pa nakakabalik ang asawa nito. Pumayag naman daw ang tiyo Maldo niya. Mabuti raw yun para maibang nakakausap ang tia Magda niya na palaging malungkot at umiiyak simula nang mawala ang pinsan niya. Mabait daw ang pinsan ng tatay at tiyo Maldo niya na si Tia Esther. Masaya rin daw itong kausap dahil palakwento ang babae. Palagi rin itong pinapatawa ang tia Magda niya para kahit papaano ay pansamantalang makalimutan nito ang sakit at lungkot ng pagkawala ng pinsan niya. Mabait din daw at maginoo ang anak ng tia Esther niya na si Anton na second cousin niya, kaya madali raw niya itong nakagaanan ng loob. Minsang nagkwekwentuhan sila, napansin nito ang kwintas na pangontrang nakasabit sa leeg niya. Namilog daw ang mga mata nito habang titig na titig sa palawit ng pangontra niya. Noon lang din daw ito nakakita ng palawit na hugis ulo ng kambing. Giliw na giliw daw ang binata habang pinagmamasda ng pangontra niya sa aswang. Tanong pa raw nito kung saan daw niya nabili yun at ang sagot niya ay binili yun ng tatay niya sa isang panday na nagtitinda ng mga pangontra sa bayan. Ayon pa rito, mayroon din itong pangontra sa aswang na kwintas pero hindi raw kasing ganda ng suot niyang kwintas. Kaya nga hindi raw nito sinusuot ang sariling pangontra dahil ayaw nito ng disenyo. Bakit ba gustong-gusto ninyo itong palawit ng kwintas na pangontra sa aswang? Nakakatakot nga ang disenyo nito. Saan ka nakakita ng disenyo ng pangontra na hugis ulo ng kambing? Pakiramdam ko nga, mas lalo akong lalapitan ng aswang kapag suot ko ito kaysa sa lalayuan ako. Naputol ang pag-uusap nila ni Anton nang tawagan ito ng kanyang nanay. Sabi ng binata babalik siya para makapagkwentuhan pa kay Lola Tinay. Ngunit kinahapunan, napansin ni Lola si Anton na palabas ng bakuran. Kuya Anton! Kuya Anton! Saan ka pupunta? Ang ipinagtaka niya, hindi sumagot si Anton at tahimik lang na nagpatuloy sa paglakad, tila ba wala man lang narinig. Napakunot ang noo ni Lola, iniisip kung bakit hindi siya nilingon ng binata. Para bang kakaiba ang ikinikilos nito. Kuya Anton! Hoy! Kuya Anton! Baka hanapin ka ni Tia Esther! Bumalik ka dito! Ngunit kahit anong pagtawag niya ay tila bingi si Anton. Napansin ni Lola Tinay ang kakaibang paraan ng paglakad ng binata. Mas mabilis ito kaysa sa normal na lakad. Halos patakbo na para bang may hinahabol o gustong takasan. Hindi mapakali si Lola at biglang kinabahan. Naisip niyang sundan si Anton upang alamin kung saan ito patungo. Isinuot niya ang kanyang bakya at binilisan ng lakad para mahabol ang binata.
Habang lumalayo si Anton, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit biglang nanintig ang mga balahibo ko? Tuloy-tuloy sa paglakad si Anton. Nakaramdam ng pagkahapo si Lola Tinay pero hindi siya tumigil. Hindi nagtagal, dinala ni Anton ang kanyang hakbang sa makitid na daan papunta sa kakahuyan. Ano naman ang gagawin ni Kuya Anton sa kakahuyan? Patuloy siyang sumunod kahit lumalakas ang hangin. Tila may nagmamasid sa bawat hakbang niya. Sa kabila ng kaba, pilit niyang pinatatag ang loob. Palakas ng palakas ang kanyang tawag kay Anton, ngunit tila wala itong naririnig. Hanggang sa nadulas si Lola Tinay sa mamasamasang daanan at nahulog sa isang maliit na hukay na natatakpan ng mga tuyong dahon. Tulong! Kuya Anton! Tulungan mo ako! Nakita niyang may sugat siya sa binti at braso pero pinilit niyang hindi pansinin ang sakit para makambangon. Inangat niya ang ulo at hinanap si Anton, ngunit laking gulat niya na wala na ang binata sa kanyang paningin. Kuya Anton! Nasaan ka na? Bumalik ka na sa bahay! Kuya Anton! Paulit-ulit niyang tinawag si Anton, ngunit tanging ang malamig at tahimik na paligid ang tumugon. Sinubukan niyang tumayo kahit masakit at dumudugo ang kanyang mga sugat. Malakas ang kutob niya na may kinalaman sa nangyayaring ito ang aswang. Hinawakan niya ang pangontra na nakasabit sa kanyang leeg. Kailangan ko mahanap si Kuya Anton. Hindi maaaring may mawala na naman dahil sa aswang na yun. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang balat. Halos lumusot iyon sa kanyang buto. Napatigil siya at inikot ang kanyang paningin, umaasang masusulyapan kahit anino ng binata. Ngunit wala siyang nakita. Tinawag niya ulit si Anton ng mas malakas pero tila humina ang kanyang boses. Unti-unti rin siyang nanghihina para bang may kakaibang puwersa na humihigop ng kanyang lakas. Pakiramdam niya ay namadhid ang kanyang buong katawan. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, ngunit hindi niya magawa. Bumigat na rin ang kanyang mga mata. At wala na siyang naaalala pagkatapos. Nagising na lang si Lola Tinay sa loob ng kanilang bahay. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang ulo at ang hapdi ng kanyang mga sugat. Nakita niya ang mga nag-aalalang mukha ng kanyang tatay, si Tio Maldo at ang kanyang Tia Magda na nakapalibot sa kanya. Kahit masakit ang kanyang katawan, pinilit niyang bumangon. Tinay anak, ano bang ginawa mo sa kakahuyan? May nakakita raw sa'yo, sugatan at walang malay. Bakit ka naman nagpunta roon? Pinag-aalala mo kaming bata ka? Sinundan ko po kasi si Kuya Anton, Tay. Nakita ko po siya naglalakad palabas ng bakuran. Tinatawag ko po siya pero hindi niya ako pinapansin. Ang bilis-bilis nga po niyang maglakad eh. Hanggang sa umabot na po kami sa kakahuyan. Pilit ko po siyang hinabol. Pero nadulas ako at nahulog sa hukay. Si Anton? Ano naman ang gagawin ng batang yun dun sa kakahuyan? At bakit hindi ka man lang niya nilingon? Ewan ko po, Itay. Ibang-ibang itsura ni Kuya Anton nang makita ko siya. Para bang wala po siya sa sarili niya. Malamlam ang mga mata niya. Mabilis maglakad. At nang sinubukan kong hanapin siya ulit, bigla na lang siyang nawala. Sigurado ka ba, anak? Kanina pa nga hinahanap ni Tia Esther mo si Anton. Inutusan niya ito na hilutin siya sa paa kasi umaatake na naman ang rayuma niya. Nagpaalam itong kukuha lang daw ng langis ng nyog. Pero hindi na raw ito bumalik. Masama ang kutob ko na nangyari rin kay Anton ang nangyayaring bigla ang pagkawala ng pinsan mong si Laura at ng anak ni Aling Teresa. Palagay ko, may kinalaman sa pagkawala nila ang aswang.
Sa pagkawala ni Anton, lalong lumalim ang alalahanin sa mukha ng kanyang tatay, ng Tio Maldo at ng Tia Magda niya. Nang malaman ng Tia Esther niya ang nangyari, na pahagulgul ito sa iyak. Nagtataka rin ito kung aswang nga ang dahilan ng pagkawala ng anak nito, bakit hindi umepekto ang dalang pangontra ni Anton. Imposible raw yun dahil ang mga pangontra sa aswang na nabibili sa lugar nila ay sadyang epektibo para hindi lapitan ng aswang. Nang malaman ng mga kapitbahay na ang pinaghihinalaan sa pagkawala ni na Laura at Anton ay ang aswang, nagtataka rin ang mga ito kung bakit nagawang makalapit ng aswang kina Laura at Anton. Gayong may mga pangontra naman ang mga ito. Tay, bakit po ganun? Akala ko po kapag may pangontra na ay hindi po malalapitan ng aswang. Bakit po wala namang epekto? Bakit bigla na lang nawala si Laura, si Kuya Anton, at yung anak ng kapitbahay natin? Hindi ko rin alam, anak. Nagtataka rin ako kung bakit hindi tumatalab ang mga pangontra nila. Sa palagay ko, malakas na aswang ang gumagala sa paligid, kaya hindi umeepekto ang mga pangontra. Kaya ikaw, huwag ka munang lalabas ng bahay. At huwag na huwag mong huhubarin sa katawan mo ang pangontra mo. Halo-halo na raw ang nararamdaman noon ni Lola. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Bukod sa kanyang Tia Magda, panay na rin ang iyak ng Tia Esther niya sa pagkawala ng anak nitong si Anton. Ang tatay niya, si Tio Maldo, at ang iba pang mga lalaking kapitbahay ay nagdesisyon na magronda dahil nakakabahala na ang nangyayari sa kanilang lugar. 3 tao na ang nawawala at hindi na raw nila hahayaang madagdagan pa ito. Hindi na rin napigilan ni Lola ang maiyak. Parang gusto na niyang pagsisihan ang pagtira nila roon sa probinsya. Hindi niya akalain na sa pagpunta nila roon ay kababalaghan ang sasalubong sa kanila. Mas lalo siyang naiyak nang maalala ang pinsan niyang si Laura na isa sa mga nawawala, lalo na nang maalala niya ang masamang panaginip tungkol dito. Malakas ang kutob niya na may kinalaman ng aswang sa pagkawala ng pinsan niya, ni Anton at ng batang si Pablo. Habang nakahiga siya sa papag, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya mula sa labas ng bahay. Ha? Sino yun? Nang bumangon siya, agad siyang nagtungo sa bintana at laking gulat niya nang makita sa labas si Anton. Napansin din niya ang duguan nitong damit. Pawisan din ito at nakatingin sa kanya. Tila may nais itong sabihin, ngunit walang lumabas na salita mula sa bibig nito. Habang nakatayo ito sa dilim, parang may kung anong kakaibang aura na bumabalot sa binata. At ang mga mata nitong malalim at malamlam ay tila raw nagsisilbing babala. Kuya Anton, anong nangyari sa iyo? Bakit may mga bahid na dugo ang damit mo? Nakita raw ni Lola na biglang lumungkot ang mukha nito at dahan-dahang naglakad palayo. Sinigawan daw niya ito pero hindi raw siya nito pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa nawala na ito sa dilim. Kuya Anton, saan ka pupunta? Hinahanap ka na nila. Bumalik ka na dito. Kuya! Kuya Anton! Nahimasmasan na lang daw siya sa malakas na yugyug ni Lolo Isagani sa kanya. Nang imulat daw niya ang mga mata, nakita niya ang nag-aalalang mukha ng tatay niya. Tinay anak, nananaginip ka. Itay, Kanina ka pa umuungol. Binabangungot ka na. Itay, si Kuya Anton po. Si Kuya Anton po. Anong tungkol kay Anton? Siya ba ang napanaginipan mo? Opo, Itay. Nakita ko po si Kuya Anton sa labas. Duguan po ang damit niya. Duguan? Anong ibig mong sabihin? May mga bahid po ng dugo ang suot niyang damit. Tapos yung mukha niya, Itay. Parang nakakaawa. Parang ang lungkot-lungkot niya. Parang nahihirapan siya. Natatakot po ako, Itay.
Noong nakarang araw po kasi, napanaginipan ko rin si Laura. Umiiyak po siya. Tapos, bigla na lang siyang kinuha ng malaking anino. Namilog raw ang mga mata ni Lolo Isagani sa sinabi niya. Ang sabi raw ng tatay niya, mas lalo raw lumalakas ang hinala nito na may masamang nangyari sa pinsan niya at kay Anton. Ang sabi pa nito ay bumalik na raw ang asawa ng Tia Esther niya at nagalit daw ang lalaki nang malamang nawawala ang Kuya Anton niya. Sinisisi pa raw nito ang Tia Esther niya dahil kung hindi raw umalis ang mga ito sa bahay, hindi mawawala ang anak nila. Sinisisi rin daw ng lalaki ang pangontra sa aswang na dala ni Anton dahil hindi raw nito naproteksyonan ang anak. Sa sinabi raw yun ng tatay ni Lola, may kung anong pumasok sa isip niya. Naalala niya na bago mawala si Laura natuwa ito at tinitigan ang suot niyang pangontra sa aswang. Ganon din ang ginawa ng batang si Pablo. Nang makita raw siya nito, tinitigan din nito ang pangontra niyang hugis ulo ng kambing bago ito nawala. Ang nangyari raw kina Laura at dun sa bata ay nangyari rin kay Anton na pagkatapos humanga at titigan ang suot niyang pangontra, bigla ring nawala. Doon na niya napagtanto na posibleng may kinalaman ng kwintas niyang pangontra sa pagkawala ng mga ito. Itay, malakas po ang kutob ko na may kinalaman itong suot kong pangontra sa pagkawala ni na Laura. Ikinuwento raw niya sa tatay niyang dahilan kung bakit niya nasabi yun at napailing ito. Imposible ang sinasabi mo, anak. Kilala ko si Tata Damian na siyang gumawa ng pangontrang yan. Isa siyang magaling na albularyo na gumagawa ng mga pangontra laban sa mga aswang. Kaya mahirap paniwalaan ang sinasabi mo na may kinalaman yan sa nangyayari. Maniwala ka, Itay. Una pa lang ay hindi na ako komportable sa pangontrang to. May kung anong misteryo na bumabalot sa pangontrang to na nabili niyo sa tindahan doon sa bayan. Pagkatapos niya raw sabihin yun sa tatay niya, inalis niya sa liing niya ang kwintas na pangontra at inihagis iyon sa sulok. May taglay na malas ang pangontra na yan, Tay. Yan ang dahilan sa pagkawala ni na Laura. Kahit anong paliwanag daw niya, ayaw siyang pakinggan ng tatay niya. Hindi raw maaaring maging mitsa ng panganib ang pangontra dahil gawa raw yun ni Tata Damian na kilala sa paggawa ng mabibisang pangontra sa aswang sa lugar na yon. Kaya pinagalitan pa siya nito nang ihagis niya ang kwintas. Pinapulot daw yon ng tatay niya sa kanya at muling ipinasuot. Pero iba talaga ang pakiramdam ni Lola Tinay. May nangyayaring kakaiba. Dahil sa kuryosidad niya, siya raw mismo ang tutuklas sa lihim ng pangontra. Pinuntahan daw niya ang tindahan kung saan ito nabili ng tatay niya. Naabutan daw niya roon ang lalaking nagbenta nito sa kanila, ang panday na si Paeng na pamangkin raw ni Tata Damian. Oh, ikaw pala. Ikaw yung anak ng bumili sa akin ng pangontra, di ba? Bakit yan pa rito? Bibili ka ba ulit ng pangontra? Hindi po ako bibili. Magtatanong lang sana ako kung anong sumpa meron ng pangontrang ibinenta mo sa amin. Mula nung isuot ko ang pangontrang to, ay sunod-sunod na ang mga nawawala sa lugar namin. Una, ang pinsan ko, ang biglang nawala. Tapos, yung batang anak ng kapitbahay namin. At ang sunod na nawala ay ang anak ng pinsan ng tatay ko. Lahat ng yon, nangyari ng titigan at hawakan nila ang pangontra na ibinenta mo sa amin. Sinasabi mo ba na sinisisi mo sa ibinenta kong pangontra ang pagkawala ng mga tao sa lugar ninyo? Anong kinalaman ng pangontra? Yun pa nga ang magliligtas sa inyo sa masasamang elemento. At saka kung totoo ang sinasabi mo na ang pangontra ang dahilan ng pagkawala ng pinsan mo at ng iba pa dahil sa pagtitig at paghawak dito, bakit hindi ka rin nawala? Bakit hindi nawala ang tatay mo? Diba hinawakan nyo rin at tinitigan ng pangontra? Hindi raw siya nakapagsalita sa sinabi ng lalaki. May punto naman daw ito.
Sa isip niya, oo nga. Tinitigan at tinawakan din nila ng tatay niya ang pangontra pero wala namang nangyari sa kanila. Bakit ang pinsan lang niya, si Anton at yung bata ang nawala? O di ba tama ako? Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta mambibintang. Ang ibinenta kong pangontra sa inyo ng tatay mo ay ang pinakamabisang pangontra sa lahat. Kaya imposibleng may mangyari sa inyong masama. Malamang yung sinasabi mong kaso ng mga nawawala sa inyong lugar ay nagkataon lang o baka naman wala silang mga pangontrang dala. Kaya nalapitan na sila ng aswang na dahilan ng pagkawala nila. Meron ding mga pangontrang dala yung pinsan ko at si Kuya Anton. Kung aswang nga ang dahilan ng pagkawala nila, ibig sabihin, hindi epektibo yung mga pangontra nila? Posible. Dahil may mga pangontra na mahina ang klase. Baka sa iba nila binili ang mga pangontra nila kaya ganon. Hindi nila rito binili ang mga pangontra nila. Kaya hindi umepekto. Hindi ang mga gawang pangontra ni Tata Damian ang ginamit nila. Hindi na raw iginiit ni Lola sa panday ang hinala niya at lumabas na sa tindahan. Pero habang naglalakad siya palayo, may napansin siyang babae na umiiyak at pumasok yun sa loob ng tindahan. May kung anong bumulong daw sa kanya na sundan ng babae at bumalik sa tindahan. Sa labas, palihim niyang pinakinggan ang pag-uusap ng babaeng umiiyak at ang panday. Narinig niya na nagrereklamo rin ang babae dahil ang nabili raw nitong pangontra ay may dalang kamalasan. 2 miyembro na raw ng pamilya nito ang nawawala mula nang mabili nito ang pangontra sa tindahan na yun. Nagpatuloy ang babae sa mga reklamo nito at sinabing hindi na raw nito alam kung anong nangyayari at natatakot na ito. Muling itinanggi ng panday na may kasalanan ang pangontra. Sa huli, pagkatapos ng ilang minuto ng pag-uusap, lumabas na ang babae at patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Ate, bumili ka rin po ba ng pangontra sa tindahan na yun? Tumango ang babae habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Sinabi niya sa babae na narinig niya ang pag-uusap nito at ng lalaking tindero. Inamin din niya rito na bigla ring nawala ang pinsan niya at iba pa sa lugar nila nang mabili niya ang pangontra sa aswang sa tindahan ring yun. Tumigil sa pag-iyak ang babae at nagpakilala ito sa pangalang Lilian. Ikinuwento ng babae na bumili siya sa tindahang yun ng mga pangontra sa aswang para sa kanilang pamilya. Hindi raw siya taga roon, galing siya at ang pamilya niya sa Laguna at nagbakasyon lang sila sa lugar na yun sa Antique. Ang sabi raw ng mga kamag-anak nila roon ay kailangan nilang magdala ng mga pangontra dahil may mga bali-balita na may gumagalang aswang sa lugar na yun. Kaya naman gumagamit ang mga tao ng pangontra para sa proteksyon. Noong una nang binili niya ang mga pangontra, hindi niya nagustuhan ang mga ito dahil sa kakaiba at nakakatakot na disenyo. Pero para sa kaligtasan ng pamilya, hinayaan na lang niya. Ngunit ang akala niyang proteksyon ay kabaligtaran pala. Dahil mula nang gamitin ng tatay at kapatid niya ang mga pangontra, bigla na lang naglaho ang mga ito at hindi na nakita pa. Ikinagulat iyon ni Lola Tinay. Naisip niyang hindi lang pala siya ang nakapansin sa koneksyon ng mga pangontra sa misteryosong pagkawala ng mga tao. Sinabi ni Lola Tinay sa babae kung tinitigan ba ng mga nawawalang miyembro ng pamilya nito ang nabiling pangontra at gusto raw niya itong makita. Maaari mo po bang ipakita sa akin ang itsura ng pangontrang binili mo sa panday na yun? Nang ipakita ng babae kay Lola Tinay ang mga pangontrang binili nito, namilog raw ang mga mata ni Lola dahil parehong-pareho yun sa kwintas na pangontrang nabili ng tatay niya. Ang palawit sa kwintas ay anyong ulo ng kambing. Mas lalong lumakas ang hinala ni Lola Tinay na may kinalaman ang pangontra sa pagkawala ng pinsan niya at ng iba pa. Sa natuklasan niya, sigurado siyang may nalalaman ang gumawa ng mga pangontrang yon, si Tata Damian at ang pamangkin nito na si Paeng.
Dahil alam niyang wala namang maniniwala sa kanya, nagdesisyon si Lola na siya na lang mag-isa ang magsisiyasat sa lihim ng pangontra sa aswang na ibinenta sa kanila. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nangyayari kay Laura, kay Kuya Anton at sa iba pang nawawala. Kapag napatunayan ko na may kinalaman ng paing na yon at yung Tata Damian na gumawa ng lintik na pangontrang yon, mananagot talaga sila. Pinagplanuhan ng mabuti ni Lola Tinay ang kanyang pag-iimbestiga. Araw-araw siyang nagmamanman sa tindahan ng Panday. Inaambangan niya roon kung kailan darating ang pinakamay-ari ng tindahan na si Tata Damian. Pero ilang linggo na ang lumipas at hindi pa rin ito bumabalik. Ang palaging naroon ay ang pamangkin nitong si Paeng. Ngunit isang hapon tumakas si Lola sa bahay at pumunta sa bayan para muling magmatsyag sa tindahan ng Panday. Nakita niyang nagsasara na ng tindahan si Paeng. Nagpalingalinga pa ito bago dahan-dahang naglakad. Palihim niya itong sinundan. May kakaiba talaga sa lalaking to. Umanda ka sa akin kapag napatunayan kong may itinatago ka. Nakarating daw si Lola Tinay sa liblib na bahagi ng kakahuyan kung saan nakatira si Paeng. Nakita niya na pumasok ang lalaki sa isang kubo na nasa tabi ng malaking puno ng akasya. Ipinagtaka niya na hindi man lang sinarado ng lalaki ang pinto pagkapasok nito. Nanatili iyong nakabukas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo at nagtago. Mabuti na lang daw at may maliit na siwang doon na nakikita niya ng kaunti ang loob ng kubo. Sa paglapit niya roon may bigla siyang naamoy na masangsang at parang nabubulok. Bumaligtad ang sikmura niya sa napakabahong amoy na yon na nalanghap niya. Nang sumilip sa loob ng kubo, nakita niya na mukhang yun ang bahay ni Tata Damian dahil puno ito ng mga gamit na pangpanday. Naroon si Paeng, nakaharap sa isang malaking salamin. Tila kinakausap nito ang sarili, pero ibang lengguwahe ang ginagamit ng lalaki habang nagsasalita. Hindi niya yun maintindihan, hindi Ingles at hindi rin naman Bisaya. Nawiwirduhan siya sa ginagawa ng lalaki, pero hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. May narinig siyang naglalakad na papalapit sa kubo kaya isiniksik pa ni Lola ang sarili sa gilid ng pinagtataguan niya para walang makakita sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang isang babaeng tinatayang nasa 18 ang edad. Parang wala ito sa sarili habang naglalakad papasok sa kubo. Teka, parang ganon din si Kuya Anton nang nakita kong naglalakad siya papunta dito sa kakahuyan. Wala rin siya sa sarili niya. Nang makapasok na sa loob ng kubo ang babae saka isinara ni Paeng ang pinto. Napansin niyang tuwang-tuwa ang lalaki habang pinagmamasdan ang babae sa harap nito na wala pa rin sa sarili. Ang mga sumunod na eksena ay nakapanghihilakbot. Pasensya na po pero medyo sensitibo at nakakadiri po ang mga natunghayan ni Lola sa kubo ng Panday. Nakita ni Lola na naglalaway na si Paeng. Inilabas nito ang dila at dinilaan ang pisngi ng babae na nakatitig lamang sa lalaki na walang kakurap-kurap at wala pa rin sa sarili. Dahan-dahang hinubad ni Paeng ang suot na damit ng babae. Wala itong tinirang saplot kaya tumambad kay Lola ang sariwang katawan nito. Nang mahubaran na ni Paeng ang babae, unti-unti ring nagbago ang anyo nito. Mas lalo pang lumaki ang matipunong katawan nito at tinubuan ng tila malalaking kulugo. Ang mga braso nito ay humaba na parang sa ahas at ang itsura ng lalaki ay nagbago rin. Nagmukhang mabangis na oso. Napatakip sa kanyang bibig si Lola Tinay nang makita ang pagpapalit anyo ni Paeng na isa palang aswang. Diyos ko! Aswang ang nagbenta sa amin ng pangontra?
Mas lalo pang kinilabutan si Lola nang makitang ibinuka ng aswang ang malaking bunganga nito na parabang na-stretch yun at sa isang iglap, isinubo nito ng buong buo ang katawan ng babae. Napapaiyak na si Lola sa mga oras na yon. Kitang-kita niya ang paglapang ng aswang sa pagkain nito. Kinain ng aswang ng buhay ang babae. Dinig na dinig din niya ang pagnguya ng aswang sa mga buto ng kinakain nitong tao habang umaagos sa bunganga ang masaganang dugo ng biktima nito. Aalis na sana siya sa lugar na yon nang hindi na sinasadyang maapakan ng mga nakakalat na bakal sa pinagtataguan niyang sulok na gumawa ng ingay. Nakita niyang tumingin sa kanyang direksyon ng aswang kaya dali-dali siyang tumakbo, pero sadyang malas si Lola dahil nadapa siya kaya mabilis siyang nahabol ng aswang. Nang madapa raw siya, ramdam niya ang pagtama ng tuhod niya sa matigas na lupa. Masakit, ngunit hindi siya nagpatinag. Mabilis siyang bumangon at muling tumakbo. Halos hindi na inalintana ang hapdi ng sugat na natamo niya. Ngunit nasa likuran na niya ang aswang at narinig niya ang malalakas na yapak nito sa likuran habang naglalaway at humahagik-hik sa kakaibang halakak. Sa paghabol sa kanya ng aswang, napatingin daw siya sa paligid. Umaasang may makikita siyang mapagtataguan o anumang gamit na maaaring ipambato, ngunit wala siyang nahanap. Mabilis ang pagkilos ng aswang na hinablot daw siya sa kanyang kanang binti at hinila siya papasok sa kubo. Nang nasa loob na siya ng kubo, muli raw siyang nakalanghap ng nakasusulasok na amoy na malansa at parang nabubulok. Hinanap daw niya ang pinanggagalingan ng mabahong amoy pero hindi niya makita. Ang nakatambad sa harapan niya ay ang nakakatakot na nilalang na noon lang daw niya nakita sa tanang buhay niya. Tuwang-tuwa raw ang aswang na inilapit pa ang mukha nito sa mukha niya, kaya kitang-kita niya ang malaoso nitong itsura na naglalaway sa kanya. Sabi ko na nga ba't susundan mo ko? Kayo talagang mga tao. Kaya napapahama kayo. Yun ay dahil sa masyado kayong sisero. Malas mo lang dahil ikaw mismo ang naghanap sa sarili mong kamatayan. Kaya pala hindi umepekto ang mga pangontrang ibinebenta sa tindahan ninyo. Yun pala, ikaw ang aswang. Ikaw ang may kagagawan kung bakit nawala ang pinsan ko at ang iba pa. Ako nga! Bakit? May magagawa ka ba? Maswerte ka pa nga dahil hindi ka nagka-interes sa ginawa kong pangontra. Kung hindi, mas nauna ka pa sa pinsan mo. Napangangaraw si Lola sa sinabi ng aswang. Anong kinalaman ng hindi niya pagkakaroon ng interes sa pangontra sa nangyaring pagkawala ng pinsan niya? Naguguluhan ka, no? Ganito yan. Makinig kang mabuti. Ang mga pangontra na ginagawa ko at ibinibenta ay ginamitan ko ng hipnotismo. Ano? Hipnotismo? Oo, hipnotismo. Ako ay nagmula sa isang uri ng aswang na marunong gumamit ng hipnotismo. Ang kakayahang ito ang ginagamit ko para makakuha ng pagkain. Ginamit ko ang paggawa ng pangontra para makakuha ng mga biktima para kainin. Isang lihim na nakasanayan ng itaguyod ng aming angkan mula pa sa mga ninuno. Nanlambot daw ang tuhod noon ni Lola Tinay. Hindi sa makapaniwala na may ganong uri ng aswang na nabubuhay. Kung ganun, kung ganun. Tama ang naiisip mo. Yung pinsan mong si Laura, yung bata, at yung Anton, wala na sila. Kinain ko na sila! Kung sino man ang tumitig
at magka-interes sa pangontra. Sa kanila gagana ang hipnotismo. Mawawala sila sa sarili nila at maglalakad patungo rito kung saan ako nakatira. At kapag nandito na sila, kakainin ko na sila. O diba, yung pagkain ang lumalapit sa akin. Wala na akong kahirap-hirap. At kapag kumain na ako, wala nang nakapipigil sa akin. Kahit sino ay walang nakakaligtas. Ang mga kaluluwa ng naging biktima ko ay nagiging parte ng aking lakas. Maswerte ka. Hindi sa'yo gumana ang hipnotismo ko. Dahil una pa lang, wala kang interes sa pangontra. Ang mga taong walang interes sa pangontra ang siyang makakaligtas sa hipnotismo ko. Napahagulgol na raw noon si Lola. Takot na takot at hindi na alam ang gagawin. Pero nanatili pa rin daw siyang matatag. Tinibayan daw ni Lola ang loob para makatakas sa aswang. Wala ka kasing sama, Paeng! Ikaw ang dahilan sa pagkawala ng pinsan ko! Wala siyang kasalanan! Pero walang awa mo siyang pinatay at kinain! Ang dapat sa'yo ay mawala sa mundo! Ikaw ang dapat mamatay na aswang ka! Akala mo ba ay matutulad ako sa mga biktima mo? Diyan ka nagkakamali. Dahil hindi ako papayag na mamamatay ng hindi man lang lumalaban. Kinuha raw ni Lola sa bulsa ng saya niya ang maliit na kutsilyo. Mabuti na lang daw at dinala niya yon para sa proteksyon niya. Mabilis daw niyang tinarak ang matalim na kutsilyo sa pisngi ng aswang. Napasigaw ang aswang sa sakit ngunit hindi raw ito nagpatalo. Bigla raw nitong pinigilan ang kamay ni Lola Tinay at itinulak siya palayo sabay na tumawa ng malakas. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa akin? Hindi mo ko kayang talunin, babae. Wala kang laban sa aking lakas. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang! Lalabanan kita hanggang sa abot ng makakaya ko! Ipaghihiganti ko si Laura, si Kuya Anton, at ang iba pang naging biktima mong hayop ka! Binangga raw ni Lola Tinay ang katawan ng aswang at mabilis na tumakbo palabas sa kubo kahit na ramdam raw niya ang sakit ng mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit ang aswang, nagmamadaling hinabol siya at mabilis itong nakaganti sa kanya. Sa isang iglap na hawakan daw ng aswang ang braso ni Lola at iniangat siya mula sa lupa. Hindi mo ako matatakasan! Wala kang magagawa! Walang sino man ang makakaligtas sa akin! Hindi! Hindi mo ako basta-basta matatalo! Hindi mo ako basta-basta mapapatay! Tinadyakan daw ni Lola ang maselang parte ng aswang kaya napangiwi ito at nabitawan siya kaya nakakuha raw siya ng pagkakataon para muli itong atakihin. Inundayan daw ulit ni Lola Tinay ng saksak ng aswang na si Paeng ngunit ang puwersa ng aswang ay masyadong malakas. Binuhat daw siya nito at ibinalibag sa sahig at nabitawan niya ang hawak na kutsilyo. Napasigaw si Lola dahil napasama ang pagtama ng likod niya. Sinubukan niyang bumangon pero dinambahan siya ng aswang at kinagat siya sa braso. Ang sarap ng dugo mo! Ang bango-bango. Mas masarap ang dugo mo kesa sa pinsan mo.
Sa mga sandaling yon parang wala na raw sa tamang pag-iisip si Lola Tinay. Hindi na raw niya alam kung paano pa siya makakaligtas sa sitwasyong yon. Ang tapang na meron siya ay bigla raw na walang lahat at napalitan ng matinding takot. Takot na nagsimulang maghari sa kanya. Panginoon, tulungan mo po ako. Huwag mo po ako mahayang mapatay ng aswang na to. Walang magagawa ang Panginoon mo! Wala nang magliligtas pa sa'yo! Pero nang marinig daw niya ang sinabi ng aswang ay bigla raw siyang nabuhayan. Naisip daw ni Lola na hindi sa maaaring magapi ng halimaw na yun. Inipon daw niya ang mga natitira ng lakas at pinulot ang kutsilyo na nasa sahig at mabilis niyang itinarak yun sa tagiliran ng aswang. Muling napasigaw ang aswang at dahil sa ginawa ni Lola mas lalo itong nagalit. Gamit ang matutulis nitong mga kuko kinalmot siya nito sa likod. Namilipit si Lola sa sakit ng kumayod sa kanyang likod ang matatalim na mga kuko ng halimaw. Pakiramdam daw niya ay nag-iwan yon ng maiinit at malalim na sugat sa balat niya. Kaya muli siyang bumagsak sa sahig. Gamit ang mahahabang braso ng aswang, hinila siya nito sa mga paa palapit rito at doon na muli nagtama ang kanilang mga mukha. Takot na takot daw noon si Lola nang ibuka ng aswang ang malaki nitong bunganga habang dahan-dahan niyang naramdaman ang malamig at mabahong hininga nito sa kanyang mukha. Muntik na nga raw siyang himatayin sa baho ng hininga ng aswang, parang nga raw walang katapusan ang pag-unat ng bunganga nito. Wala raw kasing laki yun na mas lalo pa raw lumaki para lamunin siya ng buo. Habang palapit daw ng palapit ang matatalas ng ngipin ng aswang, naghanap daw si Lola ng kahit anong makakapitan. Natamaan ng kamay niya ang isang matibay na piraso ng kahoy na nakatenga sa gilid ng sahig. Sa isang iglap, dinampot daw niya yun at buong lakas na hinampas sa ulo ang aswang. Napaurong ito at naibagsak si Lola sa sahig. Ngunit sadyang malakas ang aswang at hindi nito ininda ang sakit mula sa paghampas sa ulo nito. Gamit ulit ang mahabang braso na abot daw ng aswang ang buhok ni Lola at hinila yun kaya napasubsob siya sa sahig. Buong lakas din daw na dinaganan ng aswang si Lola. Huwag ka nang lumaban! Wala ka ring magagawa sa akin. Mas malakas ako kesa sa'yo. Ngayon, dahil pinahirapan mo ko, hindi ko gagawing madali ang kamatayan mo. Hindi kita kakainin ng buo. Pipira-pirasuhin ko muna ang katawan mo bago ko lamunin! Gusto na raw mawalan ng pag-asa noon ni Lola Tinay nang biglang may kung anong bagay na tumusok sa likod ng aswang. Sinong mangalang gumawa nito sa akin? Nakita raw ni Lola na ang tumusok sa likod ng aswang ay isang sibat na yari sa kawayan. At anong akala mo? Papayag akong kainin mo ang anak ko! Mamamatay ka muna ang aswang ka! Tay! Tay! Tulungan mo ako! Tay! Nakita raw ni Lola Tinay na dumating ang tatay niya na si Lolo Isagani. Kasama nito ang tiyo Maldo niya at ang iba pang kalalakihan mula sa kanilang lugar. May mga dalang sibat na kawayan at ang iba ay may hawak na mga sulu. Napagtanto raw ni Lola na ang ibang kasama ng tatay at tiyo niya ay ang mga nagro-ronda sa lugar nila para puksain ang aswang. Magbabayad kayo! Lahat kayo ay mamamatay! Nagwala raw ang aswang at sinugod ang tatay ni Lola. Dinambahan daw nito ang tatay niya at kinagat sa balikat kung saan agad dumaloy ang dugo mula sa malalalim na sugat na iniwan ng mga matatalas na ngipin nito. Sa kabila ng sakit, buong lakas raw itong nagpumiglas at pilit na nilabanan ng aswang. Kinuha raw ni Lolo Isagani ang matalas nitong tabak na nakasukbit sa bewang at buong tapang na itinarak yun sa tagiliran ng aswang. Napasigaw ito at humulagpos mula sa pagkakakagat sa balikat ng tatay ni Lola at napasalampak sa sahig.
natin kung mabuhay ka bang aswang ka! Ito ang sayo! Habang nahihirapan sa paggapang aswang sa sahig, dinambahan daw ito ni Lolo Isagani at sinakal sa lieg nito ang kwintas na bawang. Nang sumayad ang bawang sa balat ng aswang ay agad itong nasunog. Sa nangyari, isang nakakakilabot na pagsigaw ang malingaw-ngaw sa loob ng kubo. Kahit namimilipit na sa sakit ay nagpumiglas pa rin ang aswang. Pilit daw na inaalis ang mga kamay ni Lolo Isagani. Pero lalo lang nitong hinigpitan ang pagsakal sa aswang. Halos mabilaukan na ang aswang habang dumikit ng dumikit ang bawang sa balat ito hanggang sa unti-unting natunaw ang balat nito sa tindi ng sakit na dala ng bawang. Sa huling pagkawag ng aswang, napasigaw ulit ito ng malakas at bigla na lang huminto. Nagkikisay ito at bumagsak ng walang buhay sa harap ni Lolo Isagani. Hindi pa raw nakontento ang tatay ni Lola. Muli raw nitong kinuha ang tabak at pinugutan ng ulo ang aswang. Kitang-kita raw ni Lola kung paanong gumulong sa paanan niya ang ulo ng halimaw. Pagkatapos ay nilapitan daw siya ni Lolo Isagani at niyakap ng mahigpit. Wala na ang aswang, anak. Wala na ang salot sa lugar natin. Mabuti na lang at isa sa mga kapitbahay natin na nakakita sa iyo na pumunta rito sa kakahuyan. Kinutuban daw siya ng masama. Kaya nagsumbong siya sa amin ng Tio Maldo mo. Kaya pinuntahan ka namin dito. Mabuti na lang po itay at dumating kayo. Ang aswang na yan, siya po si Paeng. Yung pamangkin na sinasabi yung si Tata Damian. Ibig pong sabihin, may lahi siyang aswang. Siya po ang may kagagawa ng pagkawala ni Laura, ni Kuya Anton, ni Pablo, at ng iba pa niyang biktima. Ginamitan po niya ng hipnotismo ang mga ginawa niyang pangontra para kontrolin ang mga biktima niya para gawing pagkain. Nangikwento raw ni Lola sa tatay niya at sa mga kasama nito ang lahat ng nalaman niya tungkol sa aswang. Galit na galit daw ang mga ito, lalo na si Tio Maldo. Si Laura, ang pinakamamahal nitong anak, ay isa sa mga naging biktima ng kasamaan ni Paeng. Kahit daw napatay na ang aswang, hindi na maibabalik ang buhay ng nag-iisa nitong anak. Habang tumatangis daw si Tio Maldo, hindi rin nakaligtas sa pang-amoy ng tatay ni Lola at ng mga kasama nito, ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng kubo. Hinanap daw ng tatay ni Lola kung saan nagmumula ang mabahong amoy. Nang pumunta ito sa likod ng kubo, may nakita itong balon. Tinawag daw ng tatay ni Lola ang mga kasama at pati siya ay lumapit din sa kinaroroonan ng balon. Gamit ang dala nilang sulu, inilawan nila ang loob noon at doon nila nakita ang isa pang nakapanghihilakbot na katotohanan. Nakita nila sa loob ng balon na walang tubig ang isang naaagnas na bangkay. Madali raw nakilala ng tatay ni Lola ang may-ari ng bangkay na nakita nila. Yun ay walang iba, kundi si Tata Damian, ang panday at may-ari ng tindahan ng mga pangontra. Dahil sa suot nitong damit na nakilala agad ni Lolo Isagani dahil ito raw ang nagregalo noon sa matanda. Ang hinala ng tatay ni Lola, pinatay ng aswang na si Paeng si Tata Damian para ito ang magbenta sa tindahan ng mga ginagawa nitong pangontra na may hipnotismo. Pati ang kubo ni Tata Damian ay tinirhan din ng aswang. Nagpakilala ito bilang pamangkin ng matanda para nga naman hindi ito agad mabisto. Ang hinala naman ng tatay ni Lola kung bakit hindi kinain ng aswang si Tata Damian ay dahil may lason daw ang dugo ng matanda. Sinadya raw ni Tata Damian na lagyan ng lason ang dugo nito para hindi mabiktima at makain ng aswang. Pero ang nakakalungkot, sa kabila ng lahat ng pag-iingat, sa kamatayan pa rin humantong ang matanda. Binigyan ng maayos na libing ng tatay ni Lola si Tata Damian. Doon din daw ito inilibing sa likod ng kubo nito.
Binalikan din ni Lolo Isagani ang bangkay ng aswang upang sunugin, ngunit naglaho na raw ito at naging abo. Ibinalita rin nila ang totoong nangyari kay Tia Magda, Tia Esther at kay Aling Teresa. Maging sa babaeng nakilala ni Lola na si Lilian. Sinabi rin niya ang nangyari sa nawalang miyembro ng pamilya nito. Masakit man ang katotohanan, natanggap na rin ng mga ito ang sinapit ng mga nawalang mahal sa buhay. Ang ginawa raw ni Lola, sinira niya ang kwintas na pangontra. Ganon din daw ang ginawa ni Lolo Isagani sa tindahan ni Tata Damian. Sinunog din daw ito upang masira na rin ang iba pang pangontra na ginawa ng aswang na si Paeng. Baka raw kasi may makakuha pa nito at gamitin ang mga yon. Ilang taon din daw ang lumipas bago tuluyang natanggap ni Lola Tinay ang pagkawala ng pinakamamahal niyang pinsan na si Laura. Kaya nga sa tuwing ikinikwento niya sa amin ang karanasan niyang yon sa Antique, sumasama pa rin ang loob niya. Kung hindi raw nila binili noon ng tatay niya ang malas na pangontrang yon, buhay pa sana ang pinsan niya at walang ibang taong nadamay.